Kailangan na nating makaalis dito. Mapanganib kung makikita tayo ni Gabriel. Ngunit pinuno, saan naman tayo pupunta? Sa isang liblib na lugar. Sa lumang paniniwala ng mga Pilipino, may mga nilalang ng dilim, lalo na ang mga aswang na uhaw sa dugo at laman ng mga bata o sanggol, at kahit sa mga matatanda na. Hindi lamang sila bihasa sa pagkuha ng mga lamang loob ng tao, kundi maging pagkuha ng buhay ng sanggol sa loob ng sinapupunan ng babaeng nagdadalang tao. Taong 1964 sa isang bayan ng Visayas, sa bahaging norte ng Kabisayaan, ay may isang binata na kinakatakutan ng mga aswang at siya'y binansagang alias Gabriel Latigo, 35 anyos, at anak ng isang dating albularyo. Matanda na kasi ang kanyang ama at hindi na nito kaya ang manggamot, kaya nagpasya na itong magretiro. Si Gabriel ang nagmana ng kanyang bato. Sa murang edad ay naging manggagamot ang binata at kadalasan sa kanyang ginagamot ay ang mga taong inaaswang. Talamak ang aswang sa lugar na yun noon sa bahaging Visayas. Katunayan, hindi lang naman sa Visayas matatagpuan ang mga ito. Matatagpuan din sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at kahit sa Luzon, sa mga liblib na baryo ng bansa. Gabriel anak, nabalitaan mo na ba? Yung anak ni Aling Monica ay namatay daw. Saad ng ama ni Gabriel. Napapailing naman ang binata't sinabi na dadaanan niya mamaya para masuri kung ano ang nangyari. Sinang-ayunan naman niya ang sinabi ng kanyang ama na baka umano inaswang ang anak na babae ni Aling Morsia, lalo't na pag-alaman nilang nagdadalang tao ito. Agad namang inayos ni Gabriel ang kanyang gamit at aalis na papunta sa bahay ni Aling Morsia. Sa edad na 35 ay napapabantog na si Gabriel bilang kilabot na mga aswang sa kanilang lugar. At kaya siya tinawag na Gabriel Latigo, sapagkat palagi niyang tangan ang latigo na gawa mula sa buntot pagi at tinik ng suha. Napapabalitang marami na siyang pinatay na aswang sa kabilang ibayo, at lahat sila ay natatakot sa kanya at nagtatago na sa kung saan-saan. Ang unang aswang na napatay ni Gabriel ay ang mga aswang na mandarangkal. Sila ang uri ng aswang na may angking kagandahan. Ito ang kanilang ginagamit para maakit ang kanilang bibiktimahin. Minalas lamang ang mga mandarangkal sapagkat si Gabriel ang natsyempuhan nilang biktimahin. Pauwi na noon si Gabriel kasama ang mga pinsan at kababatang si Asyong at Emong. Ang mga pinsan niyang iyon ang madalas niyang kasama sapagkat maliban sa dalawa ay wala na siyang masyadong kaibigan pa. Galing sila sa bayan upang mangharana sa dalagang si Kara. Ngunit pag-uwi nila'y inabangan sila ng mga magagandang babae. Makikinis ang mga balat nito't mahahaba ang kanilang mga buhok. Panay pa ang tawanan ng mga ito habang hinahawi ang kanilang mga mahahabang buhok na akala mo'y may pinag-uusapan silang nakakatawa. Oy, mga insan, may magagandang babae oh. Saad ni Emong na siyang may mas pinakamahilig sa maganda. Lapitan natin. Dugtong pa niya na ikinailing lamang ng dalawa. Sige, lapitan mo't maging hapunan ka. Pabulong naman na saad ni Gabriel sa kanya na agad naman niyang ikinalingon sa pinsan. Bakit pinsan? Aswang ba ang mga yan? Saad naman ni Asyong na sakto lang sa kanyang pandinig. Napatango naman si Gabriel na sinabayan naman ni Asyong ng lingon kay Emong. Sige na, lumapit ka na. Hirit niya
na agad namang inayawan ni Emong. Sinabihan sila ni Gabriel na laging mag-iingat at huwag papalinlang sa kagandahang kanilang nakikita. Sinabi din ni Gabriel na ang uri ng mga ito'y isang mandarangkal. Kasing ganda ng liwanag ng buwan ang kanilang muka, pero sa likod nito'y parang nakakatakot na dilim sa gabi. Mag-ingat din umano sila sa mahahaba nilang mga buhok, sapagkat isa ito sa ginagamit nila para makuha ang kanilang mga biktima. Ang itsura ng mga ito, ayon kay Gabriel, ay kawangis ng praying mantis o tipaklong. Kadalasan nilang binibiktima ay ang mga katulad mo, Emong. Saad ni Gabriel habang nakatingin kay Emong. Ha? Ba't naman ako? Saad naman ni Emong habang itinuturo ang sarili. Masyado ka kasing mahilig sa babae, kaya ganun. Sabat naman ni Asyong sa kanya. Tila siniklaban naman ng takot si Emong at nagtago sa likod ni Gabriel. Sinabi naman ni Gabriel sa kanila na kumalma lang sila para hindi mahalata ng mga mandarangkal ang kanilang takot. Nang makalapit na sila sa mga dalaga, ay binati sila ng mga ito ng magandang gabi na sinagot naman nila. Magandang gabi, saan ang tungo niyo mga Ginoo? Tanong ng isa sa mga mandarangkal na siyang pinakamaganda sa lahat. Mukhang ginabi yata kayo. Dugtong pa nito. Pauwi na kami. Seryosong saad naman ni Gabriel habang nakatingin sa mga babaeng mandarangkal. Hindi ba't mapanganib para sa inyong mga kababaihan na nasa labas pa ng ganitong oras ng gabi? Dugtong pa ni Gabriel na ikinatawa lang ng mga babae. Sinabi ng mga babae na sila ay galing sa kanilang bukirin at naghahanap ng sariwang karne sa bayan. Napahawak si Emong kay Gabriel nang marinig ang sinabi ng mga babae. Napapaisip pa siyang mukhang totoo nga ang sinasabi ni Gabriel na mga aswang nga ang mga ito. Sinabi naman ng binata na wala na silang makikitang sariwang karne sa mga oras na ito dahil malalim na ang gabi. Sa probinsya, ang 7:00 ng gabi ay masyado nang malalim at ang iba ay natutulog na. Ang iba naman ay nagkakasiyahan, ngunit madalang lang. Napatawa naman ang mga babaeng kaharap at sinabi sa kanila na kung maaari ba silang masamahan pa uwi. Malapit lang naman umano ang bahay nila na agad namang tinanggihan ni Gabriel. Pasensya na mga binibini, pero hindi namin mapagbibigyan ang hinihiling ninyo. Kailangan na din kasi naming makauwi agad. Saad niya, dahilan para magtinginan ang mga babae. Kung ganon, kayong 3 na lang ang kakainin namin. Wika ng isa sa kanila, sabay palit ng anyo bilang mandarangkal. Napasigaw naman si Emong habang si Asyong ay naghahanda na. Sinabi ni Gabriel na sila'y magtago sa puno ng lawaan at huwag aalis doon. Kanya kasing inorasyonan ang puno para hindi sila galawin ng mga aswang. Agad na inilabas ni Gabriel ang kanyang latigo. Nang makita ng mga aswang ang hawak niya, ay agad silang napaatras. Ngunit bago pa man sila makatakas, ay pinagpapapalo na sila ni Gabriel ng latigo. Malakas na hiyaw ang maririnig mo sa kadiliman ng tahimik na gabi. Wala pa kasing buwan sa gabing yun, kaya madilim pa ang paligid. Ngunit malinaw pa sa mata ng kuwagong nakikita sila ni Gabriel. Ito ang isa sa mga katangian ng bato na ipinamana sa kanya ng kanyang ama, na ayon sa kanya ay mutya ito ng mata ng kuwago. Ang kapangyarihan ng bato ay magdidepende sa nagmamay-ari sa kanya kung gusto nitong manggamot
o maging tagatugis ng aswang. At pareho itong ginawa ni Gabriel Latigo ng norte. Malakas niyang nilatigo ang likod ng mga aswang, bagay na halos nagpapalit-anyo sila sa pagiging mukhang tao't mandarangkal. Nangingisay pa ang mga aswang habang hinahagupit ni Gabriel ng kanyang latigong may tinik. Nagmamarka sa mapuputi nilang balat ang mga latay ng latigo. Nagmamakaawa na sila, ngunit hindi sila pinagbigyan ng binata, sapagkat kung bubuhayin niya sila, ay uulitin pa rin nila ang kanilang ginawa. Kapag nabuhay sila'y, maraming inosenteng mga tao pa ang mabibiktima, lalo na ang mga bata. Sinunog ni Gabriel ang mga aswang. Ito ay magiging palatandaan sa ibang aswang na hindi niya sinasanto ang mga magtatangkang manakit at mamiktima. At sa pagkamatay ng mga aswang na mandarangkal ay naging dahilan kung bakit nakilala si Gabriel na isang malupit na tagatugis at manggagamot. Hindi niya sinasanto ang sinumang masamang nilalang. Tay, aalis na ako. Tutungo muna ako sa bahay ni Aling Morsia. Paalam ni Gabriel sa ama sa kasalukuyang panahon. Nagpaalam din siya sa kanyang ina't kapatid na abala sa kusina sa paghahanda ng kanilang magiging hapunan. Ay sige, balitaan mo ako mamaya, saad ng kanyang ama. Ay siya nga pala, ikaw ba ay dadaan sa kaibigan mong si Kuring? Pahabol niya sa anak. Oho itay, doon ako mauunang dadaan bago kay Aling Morsia. Tugon niya sa kamuling nagpaalam. Tinaluntun niya ang kahabaan ng pilapil. Nasa gitna kasi ng palayan at irigasyon ang kanilang tahanan. Sa unahan naman ay ang bahay ng dalawang pinsan na madalas niyang kasama sa anumang lakad. Pinagsasabihan na nga niya ang dalawang ito na huwag nang sumama sa mga mapanganib na pakikipagdigma niya, ngunit mapilit ang dalawa. Tinawag niya si Asyong at Emong. Nagmano pa siya sa mga magulang ng mga pinsan at naunang maglakad. Patakbo namang sumunod ang dalawa habang nagpapaalam sa kanilang mga magulang. Halos madapa pa silang tumatakbo sa pilapil habang hinahabol si Gabriel. Dadaan muna ako kay Aling Kuring. Kukumustahin ko lang ang mga kaibigan kong aswang na yon. Saad ni Gabriel na agad naman sinang ayunan ng dalawa. Si Kakuring ay isang aswang na mambababoy. Sila ang uri ng mga aswang na karne ng baboy lang ang kinakain. Marami silang alagang baboy, manok at iba pang mga hayop. Hindi rin sila nanggagambala ng mga taong bayan, basta't huwag lang silang gagalawin ay hindi sila lalaban. Si Gabriel ang tagapangalaga sa kanila at sila naman ang nagiging minsahero ni Gabriel kung saan ang may aswang na malulupit. Hindi na rin natatakot si Gabriel kapag inaalok sila nitong kumain, magkape o kung ano pa ang iaalok nila na may kinalaman sa pagkain. May tiwala kasi siya kay Kakuring at sa mga nasasakupan nito na hindi nila niyayanggaw ang sinumang mabuting tao na nagagawi o naliligaw sa kanilang baryo. Nang makita siya ni Kakuring, ay tuwang-tuwa itong sinalubong siya. Agad namang nag-alok ng kape ang pinuno ng mambababoy na hindi naman niya tinanggihan. Saan ba ang tungo niyo, Gabriel? Tanong ni Kakuring sa kanya. Sa bahay ho ni Aling Morsia. Nabalitaan kong namatay na ang kanyang anak. Duda ko'y buntis yun at aswang ang may gawa. Saad ni Gabriel habang hinihigop ang kape. Hindi ka nagkakamali, Gabriel, pero hindi mo ba nababalitaan na ang laman ng kabaong ay hindi na ang anak ni Morsia? Uwi ka ni Kakuring na ikinagulat naman ni Gabriel. Hindi man sabihin ni Kakuring ay alam na niya ang ibig nitong sabihin. Sa duda niya'y aswang na balbal ang kumuha sa bangkay ng anak ni Aling Morsia. Malamang ay iniwan nilang walang bantay ang kabaong at yun na ang pagkakataong kinuha ng mga balbal ang bangkay.
Ang mga balbal ay uri ng mga aswang na parang kaguwang kung lumipad gamit ang talukap ng balat sa pagitan ng mga braso at binti nito. Sobrang haba ng dila nito na ginagamit sa pangsungkit sa bangkay ng taong kamamatay pa lamang. Nambibiktima din ito ng mga buntis paminsan-minsan. Ang nambiktima ng sanggol ng anak ni Morsia ay ang mga aswang na lakad. Saad ni Kakuring kay Gabriel na ikinatangulang ng binata. Ang lakad na aswang ay ang uri ng aswang na walang kakayahang lumipad. Ayon kay Kakuring, ang mga lakad na aswang ay karamihan sa kanila ay medyo nakabaluktot ang likod dahil sa ugali nilang lumagi sa silong ng mga kabahayan tuwing gabi. Sa lahi ng mga lakad na aswang ay iilan lang sa kanila ang may kakayahang magpahaba ng kanilang mga dila. Kaya naman ang karamihan sa kanila'y kakaiba ang pamamaraan ng pambibiktima ng mga sanggol. Ang ibang lakad na aswang na walang kakayahang humaba ang dila ay tatapikin o hahawakan lang nila ang mga buntis at sa ganoong paraan makukuha na nila ang mga sanggol sa sinapupunan. Ang iba naman ay aamuyin nila ang buntis hanggang sa malanghap at mahigop na nila ang mga sanggol. Saan matatagpuan ang mga aswang na ito? Tanong ni Gabriel kay Kakuring. Matatagpuan sila sa mga liblib na lugar at masusukal. Malalaman mo ang kanilang mga tahanan ay nakatalikod sa sikat ng araw. Saad ni Kakuring. Halos lahat naman ng bahay ng mga aswang na kumakain ng laman ng tao o di naman kaya'y sanggol ay nakatalikod sa araw. Dugtong pa ni Kakuring na agad namang pinagpasalamat ni Gabriel. Naglalakad na sila papunta sa bahay ni Aling Morsia. Napaiyak naman ang matanda nang makita si Gabriel. Kilala kasi si Gabriel sa kanilang bayan bilang tagatugis ng mga aswang. Aling Morsia, paumanhin at nahuli ako ng dating. Saad ni Gabriel sa ginang. Nasa kabilang ibayo kasi ako ng mga panahong yun at nakikipaglaban sa mga aswang. Dugtong pa niya. Wala yun, Gabriel. Hindi mo kasalanan, iho. Iyak ni Aling Morsia. Hindi ko rin alam na siya ay buntis. Hinayaan ko siyang umalis. Ang anak ko. Hagulgul nito. Hinagod naman ni Gabriel ang likod nang umiiyak na si Aling Morsia. Maya-maya'y lumapit sila sa kabaong ng anak ng matanda at di nga nagkamali si Kakuring. Hindi na nga ito ang anak ni Aling Morsia. Isa na itong baging. Tanging ang mga mata na hindi normal ang siyang makakakita sa totoong anyo ng baging. Ngunit hindi na niya sinabi sa matanda. Ayaw na niyang dagdagan pa ang pasanin nito. Nangako na lamang siya na ipaghihiganti ang anak ni Aling Morsia. Ilang oras silang namalagi sa lamay hanggang sa sila'y nagpaalam na sa matanda nang makapagsimula na silang sugurin ang aswang na lakad. Kabilugan ng buwan, mga punong matatayog ang makikita mo sa paligid, mayayabong na damo at mga tinik. Mabagal at tahimik nilang binaybay ang daan patungo sa bahay ng mga aswang. Alam nilang mapanganib dahil matatapang din ang mga uri ng aswang na lakad. Kailangan niyang malipol ang lahi nito't hindi na niya papalampasin mapabata man o matanda. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Huwag ninyong tatanggalin ang inyong mga habak. Saad niya sa dalawa na halos pabulong. Patango-tango naman ang dalawa at sinabing susundin nila si Gabriel para hindi ito mapahamak. Iniabot naman ni Gabriel ang mga tinik ng suha sa kanila at sinabing hindi sila malalapitan ng aswang dahil dito. Pagkuway dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa tahanan ng mga aswang na abala sa kanilang pagtitipon. Ilang minuto pa ang sumapit bago siya lumabas. Nagulat na lang ang ibang mga aswang nang marinig ang sigaw ng kapwa nila mga aswang. Wala nang awang pinaghahampas niya ang mga aswang, mapabata man o matanda.
Hinaharangan din niya ng kanyang orasyon ang paligid para hindi makawala ang mga aswang na lakad. Ang iba ay nagmamakaawa na at ang iba naman nagsasabi na huwag idamay ang mga bata. Ngunit matigas ang puso ni Gabriel sa mga anak ng dilim. Nilipol niya lahat ang aswang, pinatay at sinunog. Maging ang pinakapinuno ng mga lakad na aswang ay di kinaya ang lakas at bagsik ni Gabriel. Para itong anghel na pinababa mula sa lupa't magkakatawang tao para maging taga-usig. Ganon siya kung ilarawan ng mga aswang o katakutan. Sinunog niya ang mga aswang at walang tinirang buhay. Halos maitim na ang usok na kumakalat sa langit. Ito ay palatandaan ng isang pagbabanta sa mga aswang na hindi siya nagpapatawad ng anak ng dilim. Naging laganap pa sa buong norte ang pangalan ni alias Gabriel Latigo. Lalong-lalo na sa iba't ibang lahi ng mga aswang. Lahat ng aswang ay gustong makasagupa si Gabriel, kahit pa ang mga kinikilalang pinakamalalakas na lahi ng mga aswang, ang Gabunan. Hindi siya natatakot na makaharap ang mga ito at kung sino pang malalakas na aswang sa Pilipinas. Dahil alam niyang walang makakatalo sa hangaring makapagligtas ng mga tao. Insan, nabalitaan mo na ba? Si Erwan sinugod daw ng aswang. Saad naman ni Asyong na noon ay galing sa bayan. Pinapaabot pala ni Kakuring na ang aswang na sumugod kay Erwan ay ang mga aswang na hindi nahahati ang katawan. Dugtong pa ni Asyong. May karamdaman ba si Erwan? Tanong ni Gabriel sa kanyang pinsan. Oo, pero hindi nila alam kung anong klaseng karamdaman. Sagot naman ni Asyong na ikinatangulang ni Gabriel. Namatay na ba ikamo si Erwan? Tanong naman ni Aling Tasya na abala sa kusina. Napatango naman si Asyong bilang tugon. Ay, kawawang bata. Paano naman kasi hindi naman naniniwala sa mga Sorhano kasi ang pamilyang yun. Dugtong pa ni Aling Tasya. Naku nay, sinabi mo pa ho. Yun ang mahirap sa kanila. Ayaw maniwala na kapag hindi kaya ng doktor ay dapat sa albularyo. Sang-ayon naman ni Asyong. Ayun tuloy, maagang nawala, sinugod pa ng aswang. Dugtong pa ni Asyong sa sinabi niya. Ang aswang na sumugod kay Erwan ay ang mga uri ng aswang na hindi nakakalipad. Hindi nahahati ang kanilang katawan. Ang iba ay hindi nila kailangan ng pakpak upang makalipad. Malakas ang kanilang pang-amoy sa mga taong may malalang karamdaman o sa babaeng nagdadalang tao. Ang ilan sa mga aswang na hindi nahahati ang katawan ay nagtitinda ng mga isda, gulay o karne sa mga baryo kung may araw pa habang nagmamatsyag ng susunod nilang bibiktimahin pagsapit ng gabi o takip silim. Para sa mga aswang na to ay napakabango ng sanggol para sa kanila o ng mga buntis. Ang amoy ng mga sanggol at buntis sa kanila ay katumbas ng hinog na langka. Tinatandaan din nila ang tahanan ng kanilang bibiktimahin at kanilang kakainin pagsapit ng dilim. Paglubog ng araw kung saan nag-aagawan na ang liwanag at kadiliman, ay hubot-hubad silang nagpapahid ng langis sa katawan na sinasamahan nila ng orasyon hanggang sa sila'y magpalit-anyong parang malaking paniki. Ang iba'y parang nagiging malaking ibon. Karamihan sa kanila ay tinutubuan ng pakpak na parang katulad sa ibon o sa paniki. Ang iilan naman ay tinutubuan ng talukap ng balat sa pagitan ng braso at binti na parang kaguwang. May kakayanan rin silang pahabain ang kanilang dila at gamitin ito bilang pansipsip sa dugo o laman ng sanggol. Kauri nila ang balbal, ek-ek, tik-tik at wakwak at marami pa. Parang awa mo na! Huwag mo kaming papatayin!
Sigaw naman ng aswang na pumatay kay Erwan. Ang mga katulad nyo'y hindi dapat binubuhay! Sigaw naman ni Gabriel. Kasabay nun ay ang walang habas niyang paglalatigo sa mga aswang na hindi nahahati ang katawan. Mga hiyaw ng aswang ang maririnig mo. Halos hindi na sila makapagpalit ng kanilang anyo dahil mabilis pa sa kidlat silang nilalatigo ni Gabriel. May ibang aswang na hindi nahahati ang katawan ang nais na tumakas. Ngunit hindi na sila nabibigyan ng pagkakataon na makaalpas pa sa latigo ni Gabriel. Isa pa sa mga usap-usapan ng mga aswang ay kapag nakikipagdigma si Gabriel ay nagliliwanag ito na parang anghel. Namangha naman si Asyong at Emong sa tuwing nakikita nilang nakikipaglaban si Gabriel. Tinuturuan din sila ni Gabriel kung paano makipaglaban, ngunit hindi pa sila ganun kabihasa. Kaya naman hindi pa sila pinapahintulutan ni Gabriel na sumabak dahil mapanganib pa para sa kanila. Iniwan nila ang baryo ng mga aswang na nasusunog. Ang amoy nilang umaalingasaw ay sumasabay sa hangin. Ito rin ang palatandaan na hindi siya marunong maawa sa mga anak ng dilim. Nakatayo sila sa di kalayuan habang tinatanaw ang natutupok na baryo. Natitiyak niyang ang nangyari sa ibang lahi ng aswang ang magpapalabas sa mga aswang na matagal niyang gustong makaharap. Samantala, sa isang baryo na halos hindi nawawalan ng kulimlim ang kalangitan, ay nagtitipon ang isang tribo ng aswang. Walang iba kundi ang aswang na nais makaharap ni Gabriel, ang mga gabunan. Kilala ang aswang na to sa pagiging mabagsik at malakas, at ang lahi ng aswang na to ang kinakatakutan ng ibang lahi pa ng aswang sapagkat mahirap silang lipulin. Ngunit hindi gabunan ang magpapasindak at magbibigay takot kay alias Gabriel Latigo. Ang gabunan ay ang isang uri ng aswang na napakabangis, malakas at mabilis kumilos. Anyong malaking maskuladong lalaki, ngunit napakaitim ang balat nito at mabalahibo ang matipuno nitong katawan. Maputi ang buhok ng mga gabunan na ayon sa kwento ay kumakain sila ng laman ng tao at maging ng laman ng kapwa nila aswang. Ito ang dahilan bakit kinakatakutan ng ibang aswang ang mga gabunan dahil itinuturing silang mas makapangyarihan sa lahat ng mga aswang. Mukhang nais ng nagngangalang Gabriel na yan na tayo ay lumantad. Wika ng pinuno ng mga gabunan. Ano ang balak mo, pinuno? Mukhang marami ng aswang na pinatay ang Gabriel na yan. Napatay niya noong isang araw ang mga aswang na hindi nahahati ang katawan. Saad ng isang gabunan na agad namang ikinalingon ng kanilang pinuno. Napaatras naman siyang bahagya nang lumingon ito sa kanya. Ito kasi ang may pinakamalaking pangangatawan sa lahat ng gabunan. At ito ang dating anak ng unang pinuno nung ito'y nabubuhay pa. Napatay kasi sa isang labanan ang ama ng kanilang pinuno at isang antingero ang tumapos sa buhay nito. Bakit? Natatakot ka? Isa kang gabunan. Ano ang iyong ikinababahala? Saad naman niya sa kanyang tagasilbi. Walang gabunan na natatakot sa kahit sinong nilalang sa mundo. Hindi nila tayo kayang pantayan. Dugtong pa niya. Ngunit di ba't napatay ang iyong ama ng isang antingero? Gayong siya ang pinakamalakas sa lahat. Saad naman ng isang gabunan na nakaupo sa isang bato. Ito ang kapatid sa ina ng pinuno ng mga gabunan. Masamang nakatitig sa kanya ang pinuno, ngunit baliwala sa kanya ito. Tumahimik ka. Bakit hindi mo nalang bantayan ang pamilya mo para hindi mapatay ng binabansagan nilang latigo? Saad naman ng pinuno na hindi na lamang ikinaimik ng kanyang kapatid sa ina. Sa bayan ay nagtungo si Gabriel sa bahay ni Mang Rudy.
Dahil ang kanilang anak na babaeng buntis ay palagi na lamang sumasakit ang tiyan. Pakiramdam umano niya'y palaging mainit ang kanyang katawan na siyang nagiging dahilan na hindi siya nagiging komportable at laging napupuyat sa gabi. Ilang araw na rin na palaging matigas ang kanyang tiyan na ikinababahala na ni Mang Rudy at ng kanyang asawang si Aling Bebang. Wala ang asawa ng kanyang anak at nasa malayong lugar ito para magtrabaho. Ito kasi ang una nilang anak at unang apo nila, Mang Rudy. May tiktik na gumagala sa inyong bahay. Saad naman ni Gabriel. Aabangan ko ang tiktik mamaya at ang gagawin nyo, Mang Rudy, mamayang takip silim, magsindi kayo ng kahit anong klaseng goma. At ikaw naman, Aling Bebang, ay pahiran mo ng langis ang tiyan ng iyong anak. Utos ni Gabriel sa kanila. Salamat, iho. Gagawin namin yan mamaya. Saad naman ni Mang Rudy, na ikinatango naman ni Gabriel. Mamaya bago magtakip silim, ay babalik dito si Asyong at Emong para magbantay. Wika ni Gabriel sabay tingin sa kanyang dalawang pinsan. Ako naman ay nasa paligid lang, magmamasid. Huwag niyong kalimutan ang utos ko. Umuwi muna sina Gabriel para ihanda ang kanilang mga gagamitin. Naiwan muna si Emong at nagkabit siya ng mga tinik ng suha sa bintana at paligid ng bahay ni Mang Rudy. Gumawa din sila ng mga kawayang bangkaw at ipinagtututusok ito sa paligid ng bahay. Ito ay proteksyon laban sa mga aswang. Habang abala sina Gabriel sa mga inihahanda, ay natatanaw na ni Asyong si Emong na panay ang pahid sa kanyang balat habang natakbo. Narito na pala si Emong, insan. Saad ni Asyong habang nakatingin sa pinsan nilang si Emong. Tignan mo, napakaarte naman nitong taong to. Akala mo naman napakaputi. Dugtong pa niya na ikinatawa lang ni Gabriel. Ay naku po, ang init naman! Sigaw ni Emong. Napapailing na lang si Gabriel at Asyong habang papalapit ang nag-iinarting pinsan. Pagkapasok ni Emong sa bahay, ay nagmano ito sa magulang ni Gabriel at inalas ka pa si Ara, na kapatid ng binata. Ano, Emong, nagawa mo na ba? Tanong ni Gabriel. Oo, pinsan, nagawa ko lahat. Sagot naman ni Emong sa pinsan. Nagplano sila kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Gabriel na hindi ganon kalakas ang tiktik at kaya nilang dalawa na makipaglaban kung sakali. Ang lagi nyo lang tatandaan na kapag malayo ang tunog ng tiktik ay nasa malapit lang yun. At kapag malapit ang tunog ay nasa malayo. Saad ni Gabriel sa dalawang pinsan na ikinatango naman nilang dalawa. Ayon kay Gabriel, ang aswang na tiktik ay isang nilalang kung saan may kakayahan na pahabain ang dila. Ito ang bahagi ng katawan na pinaniniwala ang ginagamit ng isang tiktik para kunin ang sanggol na ipinagbubuntis ng isang nagdadalang taong babae palayo mula sa sinapupunan nito. Kung ako ang makakatagpo sa tiktik na yan, puputulin ko ang dila niya't ilalambitin ko siya sa puno gamit ang kanyang dila. Birong saad ni Emong na ikinatawa ng dalawang pinsan. Naku, aabangan ko yan ha. Hihintayin kong may maputol kang dila ng tiktik. Natatawang saad naman ni Asyong na ikinatawa rin ni Gabriel. Bago pa magtakip silim, ay nasa bahay na ni Mang Rudy sila Emong at Asyong. Si Gabriel naman ay nasa paligid lang at nakamasid. Natatanaw niya ang bahay ng mag-anak sa kanyang pwesto. Bagay na naiisip niya kung bakit malayo ang pamilyang ito sa mga kabahayan. Naupo si Gabriel sa isang sanga ng puno at tahimik lang na nagmamasid. Natatanaw pa niya si Emong at Mang Rudy na nagsisindi ng goma, habang si Asyong ay isinasara ang mga bintana ng bahay. Nang mag-agawan na ang liwanag at dilim, ay nagsimula ng umihip ang malamyos na hangin. Sinasayaw pa nito ang mga sanga ng puno.
Nagsimula na ring mag-awitan ang mga kuliglig at kulisap sa kanilang tunog na panggabi. Hindi nagtagal, narinig na ni Gabriel ang tunog ng tiktik. Nagwika pa siya sa kanyang sarili na kay aga namang manggambala ng nilalang na yun. Malapit ang tunog nito. Ang ibig sabihin ay malayo pa ang aswang. Natatanaw naman niya si Emong na nauna pang umakyat kay Mang Rudy. Dahilan para hilahin siya ni Asyong. Napapailing naman siyang nakatingin sa pinsan. Oh, akala ko ba'y mamumutol ka ng dila ng tiktik at ilalambitin mo siya sa puno gamit ang kanyang dila? Naririnig niyang saad ni Asyong. Malinaw din niya silang nakikita dahil sa mutya ng mata ng kwago. Isa ang malinaw na paningin at pandinig na biyaya ng bato. Kaya malinaw niya silang naririnig at nakikita. Maghulos dili ka nga, Asyong. Abay marinig ka ng mga tiktik. Saad naman ni Emong sa pinsan nilang si Asyong na ikinatawa lang ng bahagya ni Gabriel. Ang tapang mo kanina? Tapos pag-akyat ni Mang Rudy, halos mauna ka pa? Saad ni Asyong. Ang sabi ni Gabriel, dito tayo sa labas. Dahil kaya naman natin yung tiktik. Dugtong pa ni Asyong. Hinaan mo kasi ang boses mo. Marinig ka nila. Napaka talaga ng taong to. Atungal naman ni Emong na ikinatawa naman ni Gabriel sa kalayuan. Ilang minuto pa ang kanilang hinintay nang humuni ulit ang tiktik. Ngunit sa pagkakataong ito ay malayo na ang tunog. Naghanda naman si Gabriel. Kailangan niyang matsyempohan ang tiktik. Muling umihip ang hangin at sumilay na ang bilog na buwan. Napakaganda ng paligid at halos tanaw mo ang buong kaparangan. Nakita naman niyang naghanda na ang dalawa. Napaatras sila na abot ng bubong para di sila makita ng tiktik. Nakita ni Gabriel ang tiktik na pumatong sa bubong ng bahay. Humuhuni pa siya bago dahan-dahang binuksan ang bubong ng bahay nila Mang Rudy. Maya-maya yumuko na ito at ibinabana ang dila niya. Dahan-dahan namang umakyat si Emong sa bahay nila Mang Rudy habang si Asyong ay naghahanda na rin. Susugod na sana si Gabriel nang biglang sumigaw ang tiktik. Maging si Asyong ay nagulat nang naghuhumiyaw ang tiktik. Lintik na Emong, talaga namang pinutulan ng dila. Saad ni Asyong at agad nang umakyat sa itaas kung nasaan ang pinsan. Nakita ni Gabriel na lumipad ang tiktik. Agad niya itong sinundan. Naghihihiyaw pa rin ang tiktik habang hawak ang kanyang bibig. Akyat baba na ang kanyang lipad dahil na rin siguro sa sakit na nararamdaman. Nakarating si Gabriel sa isang baryo kung saan may 10 bahay lang ang naroroon. Nakita niyang pumunta ang tiktik doon. Napahinto muna siya sa isang puno at nagtago. Nakita niyang naglabasan ang mga nakatira sa nayon. Agad na lumapit ang tiktik sa isang matanda na may puting mata. Pakiwari niya'y bulag ito at sa wari niya'y ito ang pinakapinuno. Binigyan siya ng upuan ng isa sa kanyang mga alagad at naupo siya doon. Pagkuway inilahad niya ang kanyang kamay at lumapit sa parang asong nagsusumbong sa kanyang amo, ang tiktik. Ipinatong ng tiktik ang kanyang ulo sa hita ng kanyang pinuno at pagkuway hinagod-hagod pa ito nang di niya malaman kung babae ba o lalaki. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan at bigla na lang naging ibon ang mga yun. Sumenyas silang muli na umalis na ang mga ito. Marahil ay pinapahanap niya ang nanakit sa tiktik. Ang aswang na kasama ng tiktik ay ang mga wakwak, mga uri ng aswang na lumilipad at may mga katangian ng ibon. Ang ibang wakwak naman ay may kakayahan silang maging itim na ibon na kumakain ng laman. Ang ibang wakwak naman na nag-aanyong tao ay may pakpak ng itim na ibon o paniki sa likuran
at may mahahabang kuko na pangwakwak sa katawan ng tao. Kaya sila tinawag na wakwak dahil sa kanilang mga biktima na winawakwak nila ang mga katawan bago kainin. Ayon kay Kakuring, malabo ang mga mata ng wakwak pero malakas ang kanilang pandinig. Sinasabi ding bulag ang ibang wakwak kapag umaga at nakakakita lamang sa pagsapit ng gabi. Nasa ganun silang tagpo nang may marinig siyang sigaw. Pagtingin niya ay ang kanyang mga pinsan. Sino kayo? At ano ang ginagawa niyo sa baryo namin? Tanong sa kanila ng pinuno ng aswang. Kayo ba ang may gawa sa pagkaputol ng dila ng aking alagang tiktik? Dugtong niyang tanong sa dalawa. Alaga mo pala yan, ha? Paanong di mapuputol eh? Nagulat kami sa haba ng dila niya. Sabat naman ni Emong na ikinagulat ng mga wakwak. Para silang pusang galit habang nakatingin sa dalawa. Sumugod kayo ng kayo lang dito sa aming lungga? Tanong ng pinunong nakangiti pa. Ang tatapang nyo naman kung ganon. Kasama namin si alias Gabriel Latigo. Saad ni Asyong na ikinasigaw ng ibang wakwak. Itinaas ng kanilang pinuno ang kanyang kamay. Hudyat na pinapakalma niya ang mga kasamahan. Kumalma naman ang ibang wakwak, ngunit makikita mo sa kanilang mga muka ang takot sa pagkabanggit ni Asyong sa pangalan ni Gabriel. Napatingin naman sa kanila ang pinuno habang hinahagod ang alaga niyang tiktik. Maaaring tinatakot lamang tayo ng taong to. Kumalma kayong lahat. Uwi ka ng pinuno, sabay tingin kay Asyong at Emong. Kung totoo ang sinasabi nyo, nasaan siya? Narito ako. Nanlaki ang mata nila nang makita si Gabriel. Ang iba ay nagpalit anyo na bilang mga ibon. Ang iba na may kinuha nila ang kanilang pinuno para ilayo. Ngunit bago pa nila lahat magawang makatakas, ay pinaglalalatigo na sila ni Gabriel. Inorasyonan na niya ang paligid bago pa siya lumabas sa kanyang pinagkukublihan, kaya walang kahit sinong aswang ang makakapasok at makakalabas. Pinaghahampas niya ang mga wakwak. Mapaanyong tao, wakwak o ibon man. Maririnig mo pa ang bawat paghampas ni Gabriel ng kanyang latigo sa hangin, papunta sa balat ng mga aswang. Sila Asyong at Emong ay abala din sa pakikipaglaban. Hindi naman kasi ganun kalakas ang mga aswang na to at kaya naman nilang lumaban. Habang nakikipaglaban si Gabriel, ay nasa pinuno ng mga wakwak ang kanyang mata. Ito talaga ang kanyang puntirya. Kapag hindi namatay ang wakwak na ito, ay hindi mapuputol ang kanilang mga lahi. Sumenya siya kay Asyong na hambalusin ang sino mang susugod sa kanya na agad namang naunawaan ng kanyang pinsan. Hinabol ni Gabriel ang pinuno ng mga wakwak habang siya'y nag-uusal ng isang dasal na Latin. Ang dasal na Latin ay masasabing dasal para sa mga tao, nilalang, o kahit anong elemento na may mga itim na mahika o puting mahika. Depende sa uri ng Latin na orasyon kung sa mabuti ba o masama mo ito gagamitin. At kay Gabriel ay ginamit niya para kontrahin ang masasama o ang may mga masamang hangarin. Natatanaw niya na nahihirapan ang pinuno ng mga aswang, maging ang alaga nitong tiktik at iba pa nitong alagad na may hawak sa kanya. Saan ang inyong punta, mga anak ng dilim? Kahit anong takas ang gawin niyo'y hindi kayo makakalabas sa ginawa kong harang. Saad ni Gabriel. Napahinto naman ang mga wakwak nang makita nilang nasa harapan na nila ang binata. Nakatayo si Gabriel habang hawak ang kanyang latigong. Marami ng buhay ng aswang ang pinaslang. Hindi siya nakikita ng pinuno, ngunit nararamdaman nito ang kanyang presensya. At alam ng wakwak na anumang oras ay mamamatay na sila sa kamay ni Gabriel. Gabriel, palayain mo na lang ang mga bata. Hindi pa sila ganap na mga wakwak. Inosente pa sila at hindi pa nila alam ang nangyayari. Pakiusap ng pinuno kay Gabriel.
Alam mong hindi ako marunong maawa, basta't may kinalaman sa mga anak ng dilim. Mapabata man o matanda, hindi ako naaawa, dahil kayo man ay hindi naaawang pumatay ng mga tao. Saad ni Gabriel, ang anak ng dilim ay anak ng dilim, kaya wala akong sasantuhin. Saad niya, sabay latigo sa mga kaharap. Nagsigawan ang mga aswang dahil sa hapdi. Bago kasi sila sumugod, ay ibinabad na ni Gabriel ang kanyang latigo sa banal na tubig ng isang gabi. At ito ang dahilan kung bakit mahapdi ang kanilang mga balat na tila nasusunog. Hiyawan ng mga aswang ang maririnig mo sa gitna ng gabi. At sa pagkakataong ito, nag-iwan na naman ng marka si Gabriel para ipaalam sa ibang aswang na hindi niya sila tatantanan. Sinunog niya ang baryo ng mga aswang. Maririnig pa ang hiyaw nila, maging ang iyak ng mga bata o ng mga sanggol. Nakaramdam ng awa si Asyong at Emong sa mga bata, ngunit hindi ang isang Gabriel. Walang awa ang makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin sa bayang nasusunog. Gabriel, anak, hindi ba masyado mong hinahamon ng mga aswang? Saad ni Mang Baste, habang si Gabriel ay nagbababad ng kanyang latigo sa banal na tubig. Si Asyong naman noong mga oras na yun ay naghahasa ng mga tabak na kanilang madalas gamitin sa pakikipaglaban. Wala noon si Emong at kasalukuyang nasa bayan ito, may iniutos daw ang kanyang ina sa kanya na mga dapat bilhin sa palengke. Tay Baste, kaya na yan ni Gabriel. Para saan pa ang pagiging latigo niyan? Saad naman ni Emong. Napatingin naman si Gabriel sa kanya at pagkuway na patingin sa kanyang ama. Ang kanyang ina namay abala sa pagluluto ng kanilang agahan. Nasaan po pala si Ara? Tanong niya sa kanyang ina, na sinagot naman nito na nasa bayan ang kapatid at may pinuntahan na kaibigan. Napatingin naman si Gabriel sa kalayuan. Nag-aalala siya sa kapatid, baka kung mapano ito. Delikado pa naman kapag ginabi ka sa daan. Tinanong niya ang kanyang ina kung anong oras babalik ang kapatid, na sinagot naman ng ina na hindi naman umano magtatagal si Ara sa bayan. Mga katanghalian ay natanaw na ni Asyong si Emong. Nagkukumahog na ito sa pagtakbo sa pilapil. Sinabi naman ni Asyong kay Gabriel na kung ano na naman kaya ang nasagap ni Emong at parang sinisilihan ang puwet sa bilis ng kanyang takbo. Halos hindi na sumasayad ang kanyang mga paa sa pilapil. Kulang na lang naliparin ni Emong ang irigasyon, makarating lang kaagad sa kubo nila Gabriel. Nang makarating na siya, ay halos habol ang hininga niya na nakahawak sa poste ng balkonahe nila Gabriel. Tinanong ni Asyong ang pinsan kung ano ang nangyarit, namumutla pa ito. Inilahad naman ni Emong ang kanyang kamay na tila ba sinasabi nitong sandali, habang nakahawak sa kanyang dibdib. Hinayaan muna siya nila Gabriel na makahinga ng maluwag. Nakatingin lang sila kay Emong na halos lumalaki ang mga butas ng ilong kakahabol ng paghinga niya. Inabutan ng isang basong tubig ni Asyong ang pinsan. Nagpasalamat naman si Emong sa kauminom. Maya-maya'y huminga siya ng malalim at napatingin pa sa kanyang mga pinsan na kanina pa nag-aabang sa kanyang sasabihin. Ano ang nangyari? Tanong ni Gabriel. Sa bayan, may 4 na tao ang namatay. Yung isa sa 4 ay si Roldan. Halos hingal na saad ni Emong. Napahawak naman si Aling Tasya sa kanyang dibdib, habang si Mang Baste ay napatingin kay Gabriel. Hindi man magsalita si Mang Baste, ay alam na ni Gabriel ang nais nitong ipabatid. Nasa ganon silang pag-uusap nang matanaw nila si Kakuring. Nagtaka naman si Gabriel nang makita ang pinuno ng mambababoy. Hindi kasi nito ugali ang lumalabas sa kanilang baryo. Nang makalapit na si Kakuring, ay agad namang binati ni Gabriel ang matanda. Nakipagkamay din ang kanyang pamilya.
Hindi naman lingid sa pamilya ni Gabriel ang katauhan ni Kakuring. Ay Kakuring, nagawi po kayo. Ano ho ba ang atin? Agad na tanong ni Mang Baste kay Kakuring. Tuloy ho kayo, pasok po. Dugtong pa ng matanda. Nagpasalamat naman si Kakuring at naupo. Tinanggal pa niya ang kanyang sombrero't ipinaypay. Inalok naman siya ng tubig ni Aling Tasya, na ipinagpasalamat naman ng matanda. May dala pa siyang sariling lagayan ng tubig, na sinabi naman ni Aling Tasya na sa baso na lang. Malaki naman umano ang tiwala nila sa pinuno ng mga mambababoy na ipinagpapasalamat naman ni Kakuring. Ang nangyaring patayan sa kabilang bayan ay kagagawan ng aswang na mandurugo, saad ni Kakuring. Nagkatinginan naman sila Gabriel at Asyong. Ang ganitong uri ng aswang ay sinisip-sip nila ang mga dugo ng kanilang binibiktima. Dugtong pa ni Kakuring. Mapanganib ba ang mga aswang na to? Tanong ni Asyong. Napabuntong hininga naman si Kakuring at sinabing hindi naman ganun kapanganib at kalakas ang mga mandurugo. Lumalakas lang ang mga ganitong uri ng aswang kapag nakakasipsip sila ng dugo. Sila ay uri ng mga aswang na magagandang dilag kapag umaga at kung gabi ay may kakayahang magbago ng anyo upang maging ibong mandaragit na may mukha ng magandang dalaga. Ayon sa lumang kasabihan, sila umano ay mga dating kinari at pinaniniwalaang ang mga kinari ay mga kalahating diwata at kalahating tao o mga nilalang na may dugong diwata. Sila'y magagandang nilalang na may magagandang pakpak ng ibon. Kapag ang kinari ay umibig sa tao, sila'y magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ngunit ayon sa matatanda, kung ang taong kanilang iniibig ay hindi tapat at dalisay ang pagmamahal, ang kinari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo. Kaya mag-iingat kayo Gabriel, mga matatalino ang mga dating kinari. Matatagpuan ang kanilang mga tahanan sa pusod ng kagubatan kung saan malapit sa batis. Wika pa ni Katuring. Naaalala ni Gabriel ang payo ni Katuring habang binabaybay nila ang lugar kung saan nakatira ang mga dating kinari. Naisip ni Gabriel na marahil ang mga kinaring naging mandurugo ay sobra ang kanilang kabiguan sa kamay ng mga taong minahal nila. Dahil ayon kay Kakuring, tapat kung magmahal ang mga kinari. Malayo pa lang ay naririnig na ni Gabriel ang agos ng batis. Pinahinto niya sina Asyong at Emong na agad namang ikinahinto ng dalawa. Sumenya siya sa dalawa na huwag munang maingay at manatiling nakayuko sapagkat nasa kuta na sila ng mga dating kinari. Habang nakakubli sa mayayabong na damot halaman, ay inihahanda ng dalawa ang kanilang mga gagamitin sa pakikipaglaban. Emong, mag-iingat ka sa mga kinari kung ayaw mong maging alamat sa mundo. Saad ni Gabriel, namuntik ng ikatawa ni Asyong, habang si Emong naman ay napapakamot-kamot sa kanyang batok habang palipat-lipat na tinitignan si Asyong at Gabriel. Teka, bakit ako? Painosente pa niyang tanong kay Gabriel. Dahil sa ating tatlo, ikaw lang ang mahilig sa magaganda at ang mga kinari ay magaganda pa sa inaasahan mo. Kaya mag-iingat ka kung ayaw mong maging hapunan. Saad ni Gabriel. Tinakot pa ni Asyong si Emong na kapag nakita ng mga mandurugo na tila naaakit si Emong ay tatangayin siya nito nang di nila nakikita. Hindi bali sana kung si Emong ang makakakita sa'yo. E paano kung abala si Emong? Tiyak sa kawali ang bagsak mo at gagawing dinuguan ang dugo mo. Wika ni Asyong. Baka ang araw na ito ang magiging daan na habang buhay na akong magiging binata. Wika ni Emong. Magsasalita pa sana si Gabriel nang makarinig siya ng mga tawanan. Napakagandang tawanan na maririnig mo, ang ulyaw o eko sa paligid. Sumenyes si Gabriel sa dalawa
na yumuko pa, bagay na ginawa naman ng dalawa. Si Emong naman ay halos matawag na niya ang lahat ng santo sa mundo sa haba ng dasal niya. Lihim namang natatawa si Gabriel habang pinagmamasdan ang pinsan. Papalapit ng papalapit ang mga tawanan, at maya-maya'y huminto ang mga ito. Naririnig din nila ang tila pagtatampisaw sa batis ng mga dating kinari habang nagtatawanan. Nasa ganun silang tagpo nang may marinig si Gabriel na iba pang huni. Muli siyang sumenyas sa mga pinsan na may ibang nilalang sa paligid maliban sa mga mandurugo. Napapadasal muli si Emong habang si Asyong ay pinapakiramdaman ang paligid. Sinabihan sila ni Gabriel na kung hindi kayang lumaban ay huwag lalabas. Bagay na sinang-ayunan naman ng dalawa. Pinapakiramdaman niya ang mga nilalang sa paligid hanggang sa may makita silang nilalang na nakamasid sa kanilang pinagmamasdan. Mga aswang na kubot, saad sa kanila ni Gabriel. Mag-ingat kayo, lalo na sa mga buhok nila. Dugtong pa niya. Ang mga kubot ay ang mga aswang na may pakpak, ngunit hindi mga nakakalipad. Ito ay ginagamit lamang nila o ibinubuka upang lansihin ang mga kaaway o biktima. Ang mga babaeng kubot naman ay gumagamit ng buhok upang masilo ang kanilang gustong biktimahin. Diyos ko, kung minamalas ka nga naman. Saad ni Emong, dahilan para sikuhin siya ni Asyong at sabihang huwag maingay. Ang bawat panig ay nakikiramdam. Sila sa dalawang lahi ng aswang at ang dalawang aswang laban sa isa't isa. Maya-maya'y nagkagulo na sa batis. Sinugod ng mga kubot ang mga mandurugo at maririnig mo na para silang mga pusa habang naglalaban. Ilang minuto pa ang hinintay nila Gabriel. Nakita na niyang puro sugat na ang bawat panig at may namamatay na rin. Nasa ganung tagpo ang dalawang uri ng mga aswang nang lumabas si Gabriel. Mukhang may hindi kayo pagkakaintindihan. Nagtatalo ba kayo kung sino sa inyo ang totoong maganda? Napahinto silang lahat at napatingin kay Gabriel. Lahat sila ay parang pusang inilalabas ang kanilang mga pangil. Nang ilabas ni Gabriel ang kanyang latigo, ay mas lalo silang nanggigil. Napaatras pa ang mga dating kinari, habang ang mga kubot ay parang tigre na napaatras ang lakad, gamit ang kanilang kamay at paa. Ang kilalang alias latigo! Saad ng isang kubot habang napapaatras. Kilala mo pala ako. Ikinararangal ko yon. Uwi ka ni Gabriel. Sabay nagdasal ng Latin at nilatigo ang dalawang uri ng aswang. Naghiyawan ang mga aswang habang si Gabriel ay inihahataw na lamang ang latigot kahit sino na lang sa dalawang uri ng aswang ang matatamaan. Habang si Asyong at Emong ay naghiwalay na para gawin naman ang kanilang tungkulin. Si Asyong ang nagtungo sa baryo ng mga mandurugo, habang si Emong sa baryo ng mga kubot. Ang misyon nila'y sunugin ang baryo. Habang pareho silang nagkukubli sa mga damuhan, ay dahan-dahan naman silang lumalapit sa bahay na di namamalayan ng mga aswang. Si Gabriel naman ay panay pa rin ang paglalatigo sa mga aswang sa batis. Uunahin niyang sugurin ang mga kubot dahil di hamak na mas matapang si Asyong kumpara kay Emong. Bawat napapatay niyang aswang ay kanyang sinisilaban, samantalang ang mandurugo ay kusang nagiging abo kapag natatamaan ng latigong may banal na tubig. Nang mapatay niya na lahat ang mga aswang, ay agad siyang nagtungo sa baryo ng mga kubot at nakita niya doon na ginagapos si Emong ng mga aswang sa kanilang buhok. Tama nga ang desisyon niyang unahin ito at heto nga ang nangyari. Gagawin na siyang pulutan. Walang dalawang sabing sinindihan ni Gabriel ang mga bubong ng mga bahay ng kubot. Madali lamang itong nagliyab
dahil gawa ang bahay sa kugon at nipa. Nagulat naman ang mga aswang, lalo na nang makita si Gabriel at agad nilang binitawan si Emong. Napapaubo pa ang huli dahil sa pagkakasakal sa kanya. Sinabi naman ni Gabriel na magtago si Emong at siya na ang bahala. Nakipaglaban si Gabriel. Walang awa niyang sinilaban ang mga kubo kahit pa may mga batang masasama sa sunog. Sunod nilang pinuntahan ay ang baryo ng mga mandurugo, ngunit ang kainaman ay nasunog na ito ni Asyong. Tinanong ni Gabriel si Asyong kung wala siyang naitira, na sinagot naman ng pinsan na sinunog niya lahat. Nakaya mo? Tanong naman ni Emong na agad naman ikinatango ni Asyong. Alam kasi nila kung gaano kamaawain si Asyong, lalo na sa mga bata't matatanda. Sinabi naman ni Asyong na wala naman daw bata o matanda sa baryo ng mga mandurugo, dahilan upang makaya niyang sunugin ang mga ito. Madali lang din patayin ang mga mandurugo sapagkat nagiging abo agad sila kapag natatamaan ng kanyang tabak na may banal na tubig. Tama din ang naging pasya nilang dalawa na si Asyong sa mga mandurugo, samantalang si Emong sa mga kubot. Alam nila marahil ang kanilang mga kahinaan. Si Asyong masyadong maawain sa mga bata't matatanda, kaya tiyak niyang mahihirapan itong magpasya. Habang si Emong, ang kahinaan naman ay ang magagandang babae. Tiyak niyang madali itong maakit. Sinabi naman ni Gabriel na ipinagmamalaki niya sila sa maganda at matalinong pagpapasya nila. Natuwa naman silang dalawa dahil ito ang una na makita at marinig na hinangaan sila ni Gabriel. Iniwan nila ang mga baryo na natutupok, naglakad na sila pabalik sa kanilang bayan. Tinaluntun nila ang kahabaan ng pilapil pauwi. Hindi naman sila nahirapan sapagkat napakaliwanag ng buwan na halos tanaw mo kahit ang dulo ng kaparangan. Makikita mo din kung paanong isayaw ng hanging amihan ang mga punong kahoy, damo at mga berdeng palay. Napakatiwasay ng gabi, napakapayapa at ang tanging gising na lang ay ang mga kuliglig na nagsisilbing musika sa katahimikan ng mundo. Mukhang kailangan na nating kumilos bago pa tayo maunahan ni alias Gabriel Latigo. Saad ng pinuno ng mga gabunan. Naghiyawan naman ang mga gabunan. Kasalukuyan silang nagpupulong sa kanilang baryo sa kadahilanang matindi na ang banta ng presensya ni Gabriel para sa kanila. Lalo na't napag-alaman nilang hindi marunong maawa ang bagong nagmamay-ari ng bato at mutya ng mata ng kwago. Bago pa niya matuntun ang ating lahi, kailangan na nating ilikas ang ating mga kababaihan at mga kabataan. Saad pa ng pinuno sa mga gabunan. Kung mauubos tayong lahat, ay wala nang magpapatuloy sa ating lahi. Pinuno, bago niya tayo maunahan, kailangan may kunin tayo sa kanya para maramdaman niya ang ating nararamdaman. Napatingin naman ang pinuno sa kanyang tauhan. Tila ba alam nito ang ibig sabihin ng kanyang alagad? Inutos niyang humayo sila't magmatsyag sa bayan. Nagpaalam naman ang kanyang inutusan at sila'y umalis na. Samantala, makalipas ang ilang araw, napapansin ni Aling Tasya na hindi maganda ang kalagayan ni Ara. Buhat kasi nang umuwi ito mula sa bayan, ay matamlay na ang dalaga. Wala pa noon si Gabriel at nasa kabilang bayan para manggamot, kaya naman nababahala si Aling Tasya sa kalagayan ng kanyang anak. Baste, kailangan malaman ni Gabriel ang nangyari sa kapatid niya. Saad ni Aling Tasya. Nasa ganun silang tagpo nang mapadaan si Kakuring. Agad naman itong pinatuloy ni Mang Baste at inalok ng kape na agad naman ipinagpasalamat ng matanda. Agad na sinabi ni Aling Tasya ang kalagayan ni Ara. Nag-alok naman ang pinuno ng mambababoy na tignan ang dalaga. Nagulat pa siya pagkakita niya kay Ara, kaya agad naman niyang pinulsuhan. "Nasaan si Gabriel?" Tanong ni Kakuring na agad naman sinagot ni Mang Baste
na nasa kabilang bayan. Nasa panganib ang inyong anak. Hindi na ito ang totoo niyong anak. Isa na lamang itong ilusyon. Dugtong pa niya. Ano ang ibig mong sabihin, Kakuring? Tanong ni Mang Baste. Bago ko ipaliwanag, nais kong hingin ang inyong pahintulot. Paiinumin ko ang inyong anak ng tubig na may laway ko. Kailangan yun para hindi siya mamatay. Saad ni Kakuring. Huwag kayong mag-alala. Babawiin din natin sa oras na mabawi ni Gabriel ang kanyang kapatid. May tiwala kami sa iyo, Kakuring. Gawin niyo kung ano ang nararapat. Saad ni Mang Baste. Ginawa na nga ni Kakuring ang kanyang gagawin. Nagdasal pa siya ng orasyon bago pinainom kay Ara ang tubig na may laway niya. Nasa ganun silang tagpo nang dumating si Gabriel. Agad na sinabi ni Kakuring ang dahilan ng pagkakasakit ni Ara. Kailangang mabawi si Ara sa kamay ng mga gabunan. At kapag mamamatay ang kanyang katawan, ay saka lamang nila kakainin ang kanilang bihag. Emong Asyong, huwag na kayong makisali sa laban. Masyadong mapanganib ang mga gabunan. Saad ni Gabriel. Pero Gabriel, Uwi ka naman ni Asyong. Sundin niyo ako. Ang gawin niyo na lang ay ilibing ang mga bangkay na to sa 4 na sulok ng lugar. Mag-iingat kayo na hindi kayo mahuli. Saad niya, saka iniabot ang mga kuhol na walang laman sa 2. Mag-iingat kayo, pagkatapos niyong mailibing yan, bumalik kayo dito. At dito ko ihahatid si Ara, at mauna kayong umalis. Magkita tayo sa timog, may puno ng lawaan kayong makikita. Doon kayo mamalagi. Pagkuway ay umalis na si Asyong at Emong. Si Gabriel naman ay nagtungo sa baryo para iligtas ang kapatid. Pagdating niya sa baryo ay nagkakasayahan ang mga gabunan. Nasa ganun silang tagpo nang magsisisigaw ang ibang gabunan. Paglingon nila ay nakatayo si Gabriel sa likod nila. Narito ako para kunin ang kapatid ko, pero ang una kong lalabanan ay ang inyong pinuno. Mamaya na kayo! Tumayo naman ang pinuno ng mga gabunan. At sinabing tumabi silang lahat at pagbibigyan niya si Gabriel. Tumayo siya at walang habas na sumugod sa binata. Ngunit latigo lang ang inabot niya pagkalapit niya kay Gabriel. Hindi na pinagbigyan ni Gabriel ang pinuno. Halos tumunog ang latigo habang inihahampas nito sa hangin. Matindi ang naging laban. Halos hindi na sila makita sa bilis ng kanilang kilos. Habang naglalaban sila'y panay din ang hiyaw ng mga aswang na matatamaan ng kanyang latigo. Wala siyang pakialam kung bata man o matanda. Nakita niya si Asyong na dala-dala na si Ara. Tumango siya at muling nagpatuloy sa labanan. Ang mga aswang na gustong lumabas ay hindi makalabas at bigla na lamang silang nasusunog dahil yon sa mahika na kasama ng kuhol. Inabot ng ilang oras ang kanilang labanan. Nang mapansin ng pinuno na wala na ang kanyang mga kasamahan, napatingin siya kay Gabriel at naisip niyang masyado niyang minaliit ang kakayahan ni Gabriel. Muli niyang sinugod ang binata na agad naman siyang sinalubong ni Gabriel ng malakas na hagupit ng latigo. Isang napakalakas na paghagupit ang isinalubong ni Gabriel sa gabunan. Bumaon ang latigong buntot pagi ni Gabriel sa gilid ng leeg ng pinunong gabunan, na tumagos iyon hanggang sa tagiliran ng tadyang nito. Dahilan para maputol ang katawan ng gabunan. Bumagsak itong wala ng buhay sa lupa. Gabriel, natupad mo na ang kahilingan mong magapi ang mga gabunan. Saad ni Asyong matapos ang laban. Nakaharap sila sa bayang sinunog ni Gabriel, ang bayan ng mga gabunan. Hindi lang umimik si Gabriel, alam niyang hindi pa niya nauubos ang lahi ng mga aswang at marami pa siyang kakaharapin. At alam niya na ang pinunong kanyang nakalaban ay hindi pa iyon ang pinakamalakas na gabunan. Hindi, Asyong, hindi pa iyon ang totoong laban ko sa mga gabunan. Kung kailan ay hihintayin ko ang pinakamalakas sa kanila. Tugon naman ni Gabriel. Nang makauwi na sila ng bahay, ay masaya silang sinalubong ni Mang Baste at Aling Tasya.
Agad na niyakap ng mag-asawa ang kanilang anak na si Ara. "Salamat anak at iniligtas mo ang iyong kapatid." Masayang wika ni Mang Baste sa anak. "Tungkulin kong protektahan kayo, itay, kaya hindi ako papayag na may mangyaring masama isa man sa inyo. Pumasok na ho tayo sa loob para mabawi ni Kakuring ang ritual na ginawa niya kay Ara, para hindi tuluyang mahawa si Ara ng pagkaaswang." Marami pang laban sa aswang ang kinaharap ni Gabriel. At hindi siya titigil sa pakikipaglaban hanggat may mga aswang na sumasalanta sa mga tao. Ipinapangako ko, hanggat may masasamang aswang na pumapatay at nanggugulo sa tahimik na buhay ng tao, ay narito si alias Gabriel Latigo para sugpuin ang kampon ng kasamaan. Wakas. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga mahal na kakilabot. Sana po ay huwag po ninyong kalimutan ang mag-iwan ng like at comment. Napakalaking tulong po niyan para sa ating channel. Dumako naman po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating kakilabot subscribers at silent listeners. Shoutout din po sa lahat ng ating kababayang OFW. Shoutout din po kina Angelo Baldemar, Delia Joksing from Iloilo, Bioli Liharso from Cavite, Miriam Leibelt, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Maria Fumoto from USA, Milagrosa Luke from Hong Kong, Nida Kiambao from Kuwait, Samuel Cagadas, Jordan Servacia, Elsa Gonzalez from China, Delia Ferranil, Adamod Sinada, Jomar Etrata, Emmanuel Escobar from Laguna, Henry Bailon from Saipan, Edelberto Bananlay and family from Barangay Talulora, Palapag, Northern Samar, Jose Jimenez, Rendel Perez, Emil Bautista, and Mr. Dambo Oreo. Muli po ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa atin pong channel. Magkita-kita-kits po tayong muli sa susunod nating kwento. Marami pong salamat at pagpalain nawa kayo ng atin pong Panginoon.